Sa isang tahimik at liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at matatayog na punong kahoy, naninirahan ang batang si Linlin. Siya ay 12 taong gulang pa lamang, payat, ngunit matapang at masipag. Maaga siyang namulat sa hirap ng buhay dahil ang kanyang ama ay matagal nang yumao at ang kanyang ina naman ay madalas dapuan ng karamdaman. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Linlin upang tumulong sa mga gawaing bahay. Siya ang nag-iigib ng tubig, nagluluto ng kanin kung may bigas, at nag-aalaga sa kanyang ina. Sa kabila ng murang edad, dala niya ang responsibilidad na tila hindi angkop sa isang bata. Isang umaga, nagising si Linlin sa mahina ngunit mabigat na pagubo ng kanyang ina. Lumapit siya at hinaplos ang noo nito. "Anak," mahinang wika ng kanyang ina. "Wala na tayong bigas." Napatingin si Linlin sa sulok ng kanilang kubo, kung saan nakalagay ang maliit na lalagyan ng bigas. Lumapit siya rito at binuksan. Halos wala nang ang laman. Ilang butil na lamang ang natitira. "Maghahanap po ako ng mabibilhan, inay?" Buong tapang niyang sagot. Ngunit alam ni Linlin na hindi ganoon kadali ang kanyang balak. Wala silang sapat na pera. Ang natitira sa kanilang supot ay ilang bariyang halos hindi nasasapat kahit sa isang takal ng bigas. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang lumang supot, inilagay ang mga barya, at tahimik na lumabas ng kanilang kubo. Ang baryo nila ay maliit lamang. May iilang tindahan, ngunit kilala ng lahat ang kanilang kalagayan. Madalas, hindi na sila pinapautang dahil wala rin silang maibabayad. Habang naglalakad si Linlin sa maputik na daan, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Ang hangin ay malamig, at ang mga dahon ng punong kahoy ay tila sumasabay sa isang himig na hindi niya mawari. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang maliit na tindahan na hindi niya pa kailanman nakita noon. Ito ay nakatayo sa dulo ng daan, malapit sa kakahuyan, isang lugar na bihirang puntahan ng mga taga-baryo. Ang tindahan ay gawa sa kahoy, ngunit hindi ito mukhang luma. May kakaibang kinang ang mga dingding nito at ang bubong ay tila hindi tinatablan ng panahon. Sa harap nito ay may nakasabit na karatula na walang nakasulat. Nag-alinlangan si Linlin. Hindi niya matandaan na may tindahan sa bahaging iyon ng baryo. Ngunit dahil sa matinding pangangailangan, pinili niyang lumapit. Pagpasok niya sa tindahan, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Walang ibang tao, walang ingay ng kaldero o usapan. Tanging ang mahinang ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Sa likod ng tindahan ay may isang matandang babae na nakaupo. Mahaba ang buhok nito na kulay pilak at ang mga mata ay tila kumikislap sa kakaibang liwanag. "Magandang umaga po," mahiyain ngunit magalang na bati ni Linlin. Ngumiti ang matanda. "Magandang umaga, bata," sagot nito sa tinig na malambing ngunit may lalim. "Ano ang iyong kailangan?" "Bibili po sana ako ng bigas," sagot ni Linlin habang iniabot ang kanyang supot ng barya. "Kahit kaunti lang po." Tiningnan ng matanda ang mga barya, ngunit hindi ito nagpakita ng anumang pagdududa o pag-alinlangan. Sa halip, tumayo ito at kumuha ng isang sisidlan ng bigas mula sa likod. Ngunit nang ilagay ng matanda ang bigas sa supot ni Linlin, napansin niyang tila hindi nauubos ang laman ng sisidlan. Kahit ilang sandok na ang ilagay, puno pa rin ito. Napakunot ang noo ni Linlin. "Magkano po?" tanong niya. Ngumiti ang matanda. "Kung ano lang ang kaya mong ibigay," sagot nito. Nagulat si Linlin. "Ito lang po ang pera ko," sabi niya habang iniabot ang kanyang mga barya. Tinanggap iyon ng matanda na tila sapat na. "Ang mahalaga ay ang iyong hangarin," dagdag nito. Lalo pang nagtaka si Linlin, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Kinuha niya ang supot ng bigas at nagpasalamat.
Habang papalabas siya ng tindahan, muli niyang napansin ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Tila ba may mga matang nagmamasid sa kanya, ngunit wala naman siyang nakikita. Paglingon niya sa tindahan, napansin niyang tila naglalaho ito sa kanyang paningin. Unti-unting nagiging bahagi ng kakahuyan. Napahinto si Linlin. Ngunit dahil sa pag-aalala sa kanyang ina, agad niyang itinuloy ang kanyang pag-uwi. Pagdating sa kanilang kubo, agad niyang niluto ang bigas. Ngunit nang buksan niya ang supot, nagulat siya. Ang kaunting bigas na kanyang binili ay tila dumami. Napuno ang kanilang lalagyan. Hindi makapaniwala si Linlin. Tinawag niya ang kanyang ina at sabay nilang pinagmasdan ang himalang nasa harap nila. "Anak," mahinang sabi ng kanyang ina, "saan mo ito nakuha?" Napatingin si Linlin sa direksyon ng kakahuyan. "Sa isang tindihan po. Pero kakaiba po iyon, inay." At sa kanyang isipan, unti-unting bumalik ang imahe ng matandang babae, ang kanyang mga matang kumikislap, at ang tindahang tila hindi kabilang sa kanilang mundo. Sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog ang baryo, hindi mapakali si Linlin. May pakiramdam siyang hindi iyon isang ordinaryong tindahan, at ang bigas na kanyang nabili ay hindi rin pangkaraniwan. Hindi niya alam na ang simpleng pagbiling iyon ay simula pa lamang ng isang misteryong magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan, maagang nagising si Linlin. Hindi pa man sumisikat ang araw ay dilat na ang kanyang mga mata. Tila may bumabagabag sa kanyang isipan. Tahimik niyang minasdan ang kanilang maliit na kubo. Ang dingding na yari sa kawayan, ang bubong na pawid, at ang kanyang inang mahimbing pa ring natutulog sa isang sulok. Ngunit ang kanyang pansin ay agad napunta sa lalagyan ng bigas. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ito. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Puno pa rin. Hindi nabawasan. Kagabi, malinaw niyang nakita kung paano nila ginamit ang bigas para sa hapunan. Ngunit ngayon, tila walang nangyari. Parang hindi ito ginalaw. Kinuha niya ang isang tasa at sumalok. Pareho pa rin ang dami. Napaupo si Linlin sa tabi ng lalagyan. Hindi malaman kung matatakot o matutuwa. Hindi ito normal. Bulong niya sa sarili. Maya-maya pa'y nagising ang kanyang ina. Mahina pa rin ang katawan nito, ngunit mas maaliwalas ang mukha kumpara noong mga nakaraang araw. "Anak," tawag nito. "May kanin pa ba tayo?" Tumayo si Linlin at agad nang umiti. "Opo, inay. Marami pa po." Hindi na niya ikinuwento agad ang kanyang napansin. Ayaw niyang dagdagan pa ang alalahanin ng kanyang ina. Nagluto siya ng kanin at nagpakulo ng kaunting sabaw mula sa dahon ng malunggay. Habang kumakain sila, napansin niyang tila mas lumalakas ang kanyang ina. "Parang gumagaan ang pakiramdam ko," sabi nito habang dahan-dahang ngumunguya. Napangiti si Linlin, ngunit sa loob-loob niya ay mas lalong lumalim ang kanyang pagdududa. Pagkatapos nilang kumain, muli niyang sinilip ang lalagyan ng bigas. Puno pa rin. Doon na niya napagtanto, ang bigas na kanyang nabili ay hindi nauubos. Lumipas ang buong araw na hindi nawawala sa isip ni Linlin ang nangyari. Kahit abala siya sa pag-iigib ng tubig at paglilinis ng paligid, paulit-ulit niyang naaalala ang tindahan sa dulo ng daan. Sa hapon, nagpasya siyang bumalik doon. Hindi niya ito sinabi sa kanyang ina. Tahimik siyang umalis at tinahak ang parehong landas na kanyang dinaanan kahapon. Ngunit pagdating niya sa dulo ng daan, wala na ang tindahan. Ang naroon lamang ay mga puno, damo, at ang makapal na kakahuyan. Napahinto si Linlin. Nilibot niya ang lugar. Hinanap ang kahit anong bakas ng tindahan, isang piraso ng kahoy, yapak, o kahit anong palatandaan. Ngunit wala siyang nakita. "Dito iyon kahapon," bulong niya. Bigla niyang naramdaman ang malamig na ihip ng hangin.
Kumaluskos ang mga dahon at tila may mahinang tinig na sumabay sa hangin. Napalingon siya. Sa pagitan ng mga puno, may saglit siyang nasilayan. Isang anino ng tindahan. Isang kisap mata lamang at muli itong naglaho. Napaatras si Linlin. Kinilabutan siya. Ngunit kasabay ng takot ay ang isang kakaibang paghila. Parang may tumatawag sa kanya. Parang may nais siyang balikan. Hindi niya namalayang napahakbang siya papasok sa kakahuyan. Isaiah. 2. 3. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang tumunog ang isang malakas na lagitik ng sanga. Nagulat siya at napahinto. Sa kanyang harapan, may isang matandang lalaki na nakatayo. Nakasuot ito ng kupas na baro at may hawak na tungkod. Bata, wika ng matanda, huwag kang basta pumapasok dyan. Napatingin si Linlin sa kanya. Hinahanap ko po ang isang tindahan. Sagot niya. Umiling ang matanda. Walang tindahan sa lugar na ito. Pero kahapon po, hindi na siya pinatapos ng matanda. Kung ano man ang nakita mo, hindi iyon para sa lahat. Marin itong sabi. At hindi rin iyon basta-basta nagpapakita. Natahimik si Linlin. Umuwi ka na. Dagdag ng matanda. May mga bagay na mas mabuting hindi na sinusundan. Hindi na nakapagsalita si Linlin. Dahan-dahan siyang umatras at tuluyang lumabas ng kakahuyan. Habang naglalakad pa uwi, magulong-magulo ang kanyang isipan. Ano ang tindahang iyon? Sino ang matandang babae? At bakit tila siya lamang ang nakakita nito? Pagdating niya sa kanilang kubo, agad niyang sinilip ang lalagyan ng bigas. Naroon pa rin ito. Puno. Tahimik siyang umupo at pinagmasdan ito. Unti-unti, nagsimulang pumasok sa kanyang isip ang isang tanong na hindi niya maalis. Ang bigas na ito ba ay biyaya o sumpa? Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi ng kanyang ina, hindi siya agad nakatulog. Sa labas ng kanilang kubo, muling umihip ang malamig na hangin. At sa malayo, sa dulo ng daan, sa isang saglit lamang, may isang tindahang muling lumitaw, naghihintay. Lumipas ang ilang araw na tila nagbago ang takbo ng buhay ni Linlin. Hindi na nila kinailangang mag-alala sa pagkain. Araw-araw ay may sapat silang kanin at kahit ilang ulit pa itong kunin, hindi ito nauubos. Unti-unti ring lumalakas ang kanyang ina. Nagkaroon ito ng sigla na matagal nang nawala. Nakakakilos na ito ng mag-isa at nakakatulong na muli sa magagaan na gawain sa bahay. Ngunit habang nagiging magaan ang kanilang buhay, kabaligtaran naman ang nangyayari sa isipan ni Linlin. Hindi siya mapalagay. Araw-araw niyang iniisip ang tindahan. At lalo niyang iniisip ang matandang babae na tila may kakaibang lihim na hindi pa niya nauunawaan. Isang hapon, habang naglalaba si Linlin sa may sapa, napansin niyang tila may nakatingin sa kanya mula sa kabilang pampang. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang matandang lalaki na kanyang nakasalamuha sa kakahuyan. Tahimik itong nakatayo, nakasandal sa kanyang tungkod. Napatigil si Linlin. Lumapit ang matanda, mabagal ang hakbang ngunit matalim ang mga mata. Bata, wika nito. Nakita mo na naman ba ang tindahan? Nagatubili si Linlin, ngunit tumango rin siya. Hindi ko na po ito makita ulit. Pero ang bigas na nabili ko, hindi po nauubos, sagot niya. Napabuntong hininga ang matanda. Gaya ng inaasahan ko. Napalunok si Linlin. Ano po ba iyon? Tanong niya. Sino po ang matandang babae? Tahimik sandali ang matanda bago sumagot. Hindi siya karaniwang tao. Wika nito. Isa siyang nilalang mula sa ibang daigdig. Isang engkanto. Napadilat si Linlin. Engkanto po? Tumango ang matanda. Ang tindahang iyon ay hindi palaging nagpapakita. Lumilitaw lamang ito sa mga taong may matinding pangangailangan.
o sa mga pinili nito. Pinili? Ulit ni Linlin. Hindi lahat ng nakakakita ng tindahang iyon ay nabibigyan ng biyaya, dagdag ng matanda. At hindi lahat ng biyaya ay walang kapalit. Natahimik si Linlin. Unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam. May kapalit po? Mahinang tanong niya. Tiningnan siya ng matanda ng diretso sa mata. Lahat ng bagay ay may kapalit, bata. Naramdaman ni Linlin ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Pero wala naman po siyang hiningi sa akin. Sabi niya, tila umaasang mali ang kanyang hinala. Sa ngayon, sagot ng matanda. Napayuko si Linlin. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin, amin niya. Lumapit ang matanda at bahagyang tinapik ang kanyang balikat. Magpasalamat ka sa biyayang natanggap mo, sabi nito. Ngunit huwag mong kalimutan, ang mga engkanto ay hindi nagbibigay ng walang dahilan. Paano ko po malalaman kung ano ang kapalit? Tanong ni Linlin. Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa dumadaloy na tubig ng sapa. Darating ang panahon na ikaw mismo ang makakaalam, wika nito. At kapag dumating ang oras na iyon, kailangan mong maging matatag. Hindi na nakapagsalita si Linlin. Pakiramdam niya ay may mabigat na bagay na inilapag sa kanyang balikat. Isang responsibilidad na hindi niya palubos na nauunawaan. Uuwi na po ako, mahinang sabi niya. Tumango ang matanda. Mag-ingat ka, bata. Habang naglalakad pa uwi si Linlin, mas lalong gumulo ang kanyang isipan. Ang bigas na kanilang kinakain, ang kalusugan ng kanyang ina, ang misteryosong tindahan. Lahat ng ito ay tila konektado sa isang lihim na unti-unti pa lamang nabubunyag. Pagdating niya sa kanilang kubo, nadatnan niyang nakaupo ang kanyang ina sa labas, nakatanaw sa papalubog na araw. Anak, masiglang bati nito. Pakiramdam ko ay kaya ko nang maglakad bukas sa palengke. Napangiti si Linlin, ngunit may halong pag-aalala ang kanyang puso. Opo, inay, sagot niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa sandaling tumama ang huling sinag ng araw sa mukha nito, tila may aninong dumaan. Isang aninong hindi niya maipaliwanag. Napakurap si Linlin. At nang muli siyang tumingin, nawala na iyon. Ngunit sa kanyang puso, lalo pang tumibay ang kanyang kutob. Ang biyayang kanilang tinanggap ay may dalang lihim na hindi pa nila nakikita. At ang lihim na iyon ay unti-unti nang nagpaparamdam. Kinabukasan, maagang nagising si Linlin sa kakaibang pakiramdam. Hindi ito tulad ng mga nakaraang araw na puno ng pag-asa dahil sa kanilang masaganang pagkain. Sa halip, may bigat sa kanyang dibdib na tila hindi maipaliwanag. Paglingon niya sa kanyang ina, nakita niyang gising na ito at nakaupo sa gilid ng higaan. Inay? Tawag ni Linlin. Dahan-dahang lumingon ang kanyang ina. Anak, may napansin ka ba sa akin? Tanong nito. Napakunot ang noo ni Linlin. Ano po yon? Hindi agad sumagot ang kanyang ina. Sa halip, iniabot nito ang kanyang kamay. Lumapit si Linlin at hinawakan niyon. Bigla siyang napaatras. Malamig. Hindi normal na lamig, kundi isang lamig na tila walang buhay. Inay, ang kamay ninyo. Nanginginig niyang sabi. Ngumiti ang kanyang ina, ngunit may kakaibang lungkot sa mga mata nito. Hindi ko rin maintindihan, wika nito. Kagabi pa ito ganito. Hindi na mapakali si Linlin. Naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki, ang babala, tungkol sa kapalit. Magpapahinga po kayo. Mabilis niyang sabi, pilit na pinapakalma ang sarili. Ipagluluto ko po kayo. Ngunit habang nagluluto siya, hindi maalis sa kanyang isip ang naramdaman niyang lamig.
Maya-maya, muli niyang sinilip ang lalagyan ng bigas. Puno pa rin. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may kakaiba siyang napansin. Ang mga butil ng bigas ay hindi na kasing puti ng dati. May bahagyang kinang ang mga ito, parang perlas na kumikislap sa liwanag. Napalunok si Linlin. Hindi ito normal. Bulong niya. Gayunpaman, niluto pa rin niya ang bigas. Hindi sila maaring magutom, lalo na't kailangan ng kanyang ina ang lakas. Habang kumakain sila, napansin niyang tila bumalik ang sigla ng kanyang ina. Nawala ang panghihina at tila mas lumakas pa ito kaysa dati. Ngunit may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang mga mata nito, mas maliwanag, mas matalim. Parang hindi na ang dati niyang ina. "Inay, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Linlin. Ngumiti ang kanyang ina. "Oo, anak. Mas mabuti pa nga ang pakiramdam ko kaysa dati." Napayuko si Linlin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Pagsapit ng hapon, lumabas siya upang kumuha ng tubig. Ngunit habang naglalakad siya, napansin niyang tila may mga tao sa baryo na nakatingin sa kanya. May bulungan. May pag-aalinlangan sa mga mata ng iba. Lumapit sa kanya ang isang kapitbahay, si Aling Sela. "Linlin?" Tawag nito. "Napansin ko lang, parang nagbago ang nanay mo." Nagulat si Linlin. "Paano po?" Tanong niya. Napailing si Aling Sela. "Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kakaiba sa kanya. Parang hindi na siya ang dati." Hindi agad nakasagot si Linlin. Ngunit sa loob-loob niya, alam niya ang hindi lamang si Aling Sela ang nakapansin. "Baka po dahil gumaling na siya," sagot niya, pilit na pinapaniwala ang sarili. Ngunit hindi kumbinsido ang matanda. "Mag-ingat ka, bata," wika nito. "May mga bagay na hindi dapat minamadali ang pag-unawa." Pag-uwi ni Linlin, nadatnan niyang nakatayo ang kanyang ina sa may pintuan, nakatingin sa malayo. "Inay?" Tawag niya. Dahan-dahang lumingon ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Linlin ang kakaibang lamig. "Hatagal mo," sabi ng kanyang ina. Napakunot ang noo ni Linlin. Hindi niya matandaan na ganoon magsalita ang kanyang ina. Maikli, malamig, at tila walang emosyon. "Inay, ayos lang po ba kayo?" Muli niyang tanong. Ngumiti ito. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi na tulad ng dati. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Linlin. Tahimik niyang pinagmamasdan ng kanyang ina na nakahiga sa kabilang bahagi ng kubo. Ngunit maya-maya, napansin niyang bumangon ito. Dahan-dahan. Tahimik. Lumabas ito ng kubo nang hindi siya napapansin. Agad na bumangon si Linlin at sinundan ito. Sa labas, maliwanag ang buwan. At sa ilalim ng liwanag nito, nakita ni Linlin ang kanyang ina. Nakatayo sa gitna ng bakuran. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. At sa kanyang paanan, unti-unting kumakalat ang mga butil ng bigas na kumikislap sa dilim. Napaatras si Linlin, nanginginig. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang naunawaan. Ang bigas na kanilang tinanggap ay nagsisimula ng maningil at ang unang senyales ng kapalit ay nasa harap niya mismo. Hindi agad nakagalaw si Linlin sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang ina na tila ibang nilalang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga butil ng bigas sa paanan nito ay kumikislap, tila buhay, tila may sariling galaw. "Inay," mahinang tawag niya. Walang sagot. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig ang bawat hakbang. Ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, biglang kumilos ang kanyang ina. Mabilis. Hindi normal. Tumalikod ito at tumingin kay Linlin. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ng bata.
Ang mga mata ng kanyang ina ay hindi na tulad ng dati. May kakaibang liwanag, tila sumasalamin sa kinang ng mga butil ng bigas sa lupa. "Bakit ka gising?" Malamig na tanong nito. Napatras si Linlin. "Hindi po ako makatulog," sagot niya, pilit pinatatatag ang sarili. "Ano po ang ginagawa ninyo dito?" Tahimik ang kanyang ina. Unti-unting yumuko ito at hinawakan ang mga butil ng bigas sa lupa. "Pinapakinggan ko sila," sagot nito. Napakunot ang noo ni Linlin. "Pinapakinggan?" Tumango ang kanyang ina. May sinasabi sila, mga lihim, mga pangako. Lalong kinilabutan si Linlin. "Inay, hindi po yon normal," sabi niya. Halos pabulong. Dahan-dahang tumayo ang kanyang ina. "At ano ang normal, anak?" tanong nito. "Ang magutom? Ang maghirap? Ang mawalan?" Hindi agad nakasagot si Linlin. "Tingnan mo tayo ngayon," patuloy nito. "May pagkain tayo. Gumaling ako. Hindi ba't ito ang gusto mo?" Napayuko si Linlin. "Opo, pero..." Walang pero, putol ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Linlin ng takot hindi lamang sa nangyayari, kundi sa mismong taong kaharap niya. Ito ang biyaya, dagdag ng kanyang ina. At hindi natin ito dapat sayangin. Tahimik na napatras si Linlin. Sa kanyang dibdib, nararamdaman niyang may mali, malalim at hindi maipaliwanag. Kinabukasan, maagang umalis si Linlin. Hindi na siya mapakali. Tinungo niya ang sapa, umaasang makikita muli ang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng babala. At hindi nga siya nagkamali. Naroon ang matanda, nakaupo sa isang malaking bato, tila hinihintay siya. "Alam kong babalik ka," sabi nito nang hindi man lang tumitingin. Lumapit si Linlin, puno ng kaba. "Nagsisimula na po," nanginginig niyang sabi. Tumingin ang matanda sa kanya. "Ano ang nangyari?" Isinalaysay ni Linlin ang lahat. Ang malamig na kamay ng kanyang ina, ang kakaibang kilos nito, at ang mga butil ng bigas na tila may sariling buhay. Tahimik na nakinig ang matanda. Pagkatapos, napabuntong hininga ito. "Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko," sabi nito. "Ano po ang nangyayari sa aking ina?" tanong ni Linlin, halos maiyak. "Ang bigas na iyon ay hindi lamang pagkain," paliwanag ng matanda. "Ito ay bahagi ng mundo ng mga engkanto. May kapangyarihan itong magbigay, ngunit may kapalit itong kinukuha." "Ano pong kinukuha nito?" Tumingin ang matanda sa kanya ng diretso. Unti-unti, kinukuha nito ang pagkatao. Nanlamig si Linlin. Hindi po maaari. Ang iyong ina," patuloy ng matanda, "ay nagiging tulay. Habang tinatang niya ang biyaya, mas lalong kumakapit ang kapangyarihan ng engkanto sa kanya." Napaupo si Linlin sa lupa. "Paano ko po siya matutulungan?" Tahimik sandali ang matanda bago sumagot. "May paraan," wika nito. "Ngunit hindi ito madali." "Gagawin ko po ang kahit ano," mabilis na sagot ni Linlin. Tumango ang matanda. "Kailangan mong hanapin muli ang tindahan." Napatingin si Linlin. "Pero hindi ko na po iyon makita." "Magpapakita iyon," sabi ng matanda. "Kapag handa ka na, o kapag kailangan ka na nitong makita." "Ano po ang gagawin ko kapag nakita ko ito?" Humigpit ang hawak ng matanda sa kanyang tungkod. "Haharapin mo ang engkanto," sagot nito. "At ibabalik mo ang dapat na ibalik." Napakunot ang noo ni Linlin. "Ibabalik?" "Ang biyayang hindi para sa iyo," dagdag ng matanda. Napatingin si Linlin sa kanyang mga kamay. "Ang bigas." Tumango ang matanda. At higit pa roon, napalunok si Linlin. "May oras pa ba ako?" tanong niya.
Tumingin ang matanda sa langit. Mayroon pa, sagot nito. Ngunit hindi na iyon magtatagal. Tahimik na tumayo si Linlin. Sa pagkakataong iyon, malinaw na sa kanya ang kanyang dapat gawin. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkain. Hindi na lamang ito tungkol sa kanilang kahirapan. Ito ay laban para sa kaluluwa ng kanyang ina. At kung kinakailangan, handa siyang harapin ang engkantong nagbigay ng biyaya upang wakasan ang sumpang kaakibat nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Linlin. Pagka-uwi niya mula sa sapa, agad niyang tinungo ang kanilang kubo. Tahimik niyang minasdan ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng higaan, nakatitig sa kawalan. May kakaiba na talagang nagbago. Hindi na ito tulad ng dating mahinang ina na nangangailangan ng kanyang pag-aaruga. Ngayon, tila may ibang lakas na dumadaloy dito. Isang lakas na hindi niya maunawaan. Inay, mahinang tawag ni Linlin. Dahan-dahang lumingon ang kanyang ina. May kailangan ka ba? Tanong nito. Tuyo ang tinig. Napansin ni Linlin na hindi na ito gumagamit ng malambing na pananalita. Wala na ang init ng boses nito. May pupuntahan lang po ako, sagot niya. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina. Sa halip, muli itong tumingin sa kawalan, tila may pinapakinggan na siya lamang ang nakakaalam. Napahigpit ang kamao ni Linlin. Alam niyang hindi na siya maaaring maghintay pa. Lumabas siya ng kubo at tinahak ang daan patungo sa kakahuyan. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang bumibigat ang paligid. Ang hangin ay tila mas malamig at ang mga ibon ay hindi na umaawit. Pagdating niya sa dulo ng daan, huminto siya. Wala pa rin ang tindahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Pumikit siya at huminga ng malalim. Naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki. Magpapakita ito kapag handa na siya. Handa na ako, bulong niya. Sa sandaling iyon, umihip ang malakas na hangin. Kumaluskos ang mga dahon at tila may bumukas sa pagitan ng mga puno. Dahan-dahang lumitaw ang tindahan. Gaya ng dati, gawa sa kahoy, may kakaibang kinang at may karatulang walang nakasulat. Napalunok si Linlin. Hindi na siya nagatubili. Pumasok siya. Sa loob, naroon pa rin ang matandang babae. Nakaupo ito sa likod ng tindahan, tila hinihintay siya. Ngumiti ito nang makita si Linlin. Alam kong babalik ka, sabi nito. Hindi na nagpakita ng takot si Linlin. Bakit po ninyo kami binigyan ng bigas? Diretsong tanong niya. Bahagyang natawa ang matanda. Dahil kailangan ninyo, sagot nito. May kapalit po iyon, sabi ni Linlin. Tumahimik ang matanda. Alam mo na pala. Ang aking ina, nanginginig na sabi ni Linlin, nagbabago na po siya. Tumayo ang matanda. Hindi nagbabago, wika nito. Nagiging mas buo lamang siya. Hindi po! Biglang sigaw ni Linlin. Hindi na siya ang dati kong ina. Nawala ang ngiti ng matanda. Ang mundo ninyo ay puno ng hirap. Malamig nitong sabi. Gutuman, sakit, pagdurusa. Hindi ba't mas mabuti ang buhay na walang ganon? Hindi po kung mawawala naman ang sarili namin, sagot ni Linlin. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto. At ano ang gagawin mo, bata? Tanong ng matanda. Ibabalik mo ang biyayang tinanggap mo? Huminga ng malalim si Linlin. Opo. Napatingin ang matanda sa kanya ng matalim. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Tumango si Linlin kahit may kaba. Handa po akong harapin. Sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ng paligid. Ang tindahan ay tila lumawak. Ang mga dingding ay naging mataas. At ang ilaw ay nagbago. Mula sa mainit na liwanag patungo sa malamig at maputlang sinag.
Ang matandang babae ay tila naging mas matangkad at ang kanyang mga mata ay nagningning ng mas maliwanag. Kung ganoon, wika nito, ibalik mo. Biglang lumitaw sa harap ni Linlin ang isang sisidlan ng bigas. Ang parehong sisidlan na ginamit ng matanda noong una silang magkita. Ilapag mo ang lahat ng natanggap mo, dagdag nito. Napahawak si Linlin sa kanyang dibdib. Paano po ang aking ina? Tanong niya. Kapag naibalik mo ang lahat, sagot ng engkanto, malalaman mo ang sagot. Napapikit si Linlin. Sa kanyang isipan, nakita niya ang kanyang ina, ang dating mahina ngunit mapagmahal, at ang kasalukuyang malamig at tila nawawala sa sarili. Wala siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan siyang lumuhod. At sa sandaling iyon, tila may kung anong humugot mula sa kanyang kalooban. Liwanag, init, at unti-unting nabuo sa kanyang mga kamay ang mga butil ng bigas. Kumikislap parang buhay. Isa-isa niyang inilagay ang mga ito sa sisidlan. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niyang humihina ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya tumigil. Para po sa aking ina, bulong niya. Patuloy siyang nagbalik. Hanggang sa mapuno ang sisidlan. Tahimik na tumingin ang engkanto sa kanya. Hindi pa tapos, sabi nito. Nangatog si Linlin. Ano pa po ang kailangan? Lumapit ang engkanto. At sa mahinang tinig, sinabi nito ang bagay na kinatakutan ni Linlin. Ang huling bahagi ng kapalit ay ang iyong pag-ibig. Nanlamig si Linlin. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi lamang ang bigas ang hinihingi ng engkanto, kundi ang pinakamahalaga sa kanyang puso. At kailangan niyang pumili sa pagitan ng sarili niyang damdamin at ng buhay ng kanyang ina. Nanginginig si Linlin habang nakaluhod sa harap ng engkanto. Ang sisidlan ng bigas ay puno na, kumikislap sa kakaibang liwanag. Ngunit ang mga salitang kanyang narinig ay tila mas mabigat pa sa anumang pasanin na kanyang naranasan. Ang iyong pag-ibig. Mahina niyang ulit. Tahimik na nakatingin sa kanya ang engkanto. Ang mga mata nito ay tila bumabasa ng kanyang kalooban. Hindi mo ba naiintindihan, bata? Wika nito. Ang lakas ng biyayang ibinigay ko ay hindi lamang nagmumula sa bigas. Ito ay naguugat sa damdamin. Sa pag-ibig, sa sakripisyo, sa pagkalinga, iyon ang tunay na kapangyarihan. Napapikit si Linlin. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang alaala, ang lahat ng dahilan kung bakit siya lumalaban. Ano po ang mangyayari kung ibibigay ko iyon? Tanong niya, halos hindi marinig ang tinig. Makakalimutan mo, sagot ng engkanto. Makakalimutan mo kung bakit mo siya mahal. Makakalimutan mo ang sakit, ang sakripisyo, at ang lahat ng nag-uugnay sa inyo. Parang piniga ang puso ni Linlin. Hindi na po ako magiging... Ako? Tanong niya. Magiging buo ka sa ibang paraan, sagot ng engkanto. Walang sakit, walang hirap, walang takot. Napailing si Linlin. Kung ganoon, wala na ring saysay. Bulong niya. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila naghihintay sa kanyang desisyon. Naalala ni Linlin ang lahat. Ang kanyang ama, ang kanilang mga paghihirap, ang bawat araw na pinili niyang maging matatag para sa kanyang ina. Ang bawat yakap, bawat ngiti, bawat sandaling sila'y magkasama sa kabila ng kahirapan. Kung mawawala ang mga iyon, ano pa ang matitira? Kung hindi mo ibibigay, muling nagsalita ang engkanto, unti-unting mawawala ang iyong ina sa mundong ito. At sa huli, hindi mo na rin siya makikilala. Napaluha si Linlin. Ito ang kapalit. Ito ang tunay na pagsubok. Dahan-dahan siyang tumayo, kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa engkanto.
Kung ibibigay ko po ang pag-ibig ko, sabi niya, mababalik po ba siya? Tumango ang engkanto. Sa anyong dati mong kilala. Pumikit si Linlin. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang ina. Ang tunay nitong anyo, ang init ng ngiti nito, ang lambing ng tinig. Kung mawawala ang pag-ibig ko, bulong niya, hindi ko na rin siya mamahalin. Tama, sagot ng engkanto. Napangiti si Linlin, isang ngiting puno ng lungkot, ngunit may halong katatagan. Kung ganoon, hindi ko po yun ibibigay. Nawala ang ekspresyon ng engkanto. Pinipili mo ang sakit? Tanong nito. Pinipili ko ang totoo, sagot ni Linlin. Tahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon, tila may pagbabago sa mukha ng engkanto. Hindi galit, kundi tila pagkamangha. Alam mo ba ang ibig sabihin ng iyong pinili? Tanong nito. Opo, sagot ni Linlin. Maaaring mawala sa akin ang aking ina, pero hindi ko hahayaang mawala ang dahilan kung bakit ko siya mahal. Umihip ang malakas na hangin. Ang tindahan ay muling nagbago. Ang liwanag ay kumislap at ang mga dingding ay tila gumalaw. Matigas ang iyong puso, bata. Wika ng engkanto. Hindi po, sagot ni Linlin. Buong buo po. Tahimik ang engkanto. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit. Kung ganoon, sabi nito, handa ka bang tanggapin ang buong kapalit? Napatingin si Linlin sa kanya. Ano pa po ang natitira? Tumingin ang engkanto sa kanyang dibdib. At ang sarili mo. Napatigil si Linlin. Kapag hindi mo ibinigay ang iyong pag-ibig, paliwanag nito, kailangan mong akuin ang lahat ng kapalit, hindi sa iyong ina, kundi sa iyo. Nanlamig ang kanyang katawan. Ano po ang ibig sabihin niyan? Unti-unti mong mararamdaman ang lahat ng dapat niyang maramdaman, sagot ng engkanto. Ang panghihina, ang pagkawala, ang paglayo sa mundo. Napalunok si Linlin. Sa huli, dagdag nito, ikaw ang mawawala. Tahimik, walang galaw. Tanging ang tibok ng puso ni Linlin ang kanyang naririnig. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya umatras. Kung iyon po ang kailangan, matatag niyang sabi, tatanggapin ko. Sa sandaling iyon, nagningning ang buong tindahan. At sa unang pagkakataon, ngumiti ang engkanto. Hindi na tulad ng dati, kundi isang ngiting tila may paggalang. At iyan ang tunay na halaga ng pag-ibig, wika nito. Unti-unting naglaho ang paligid. At si Linlin ay nagsimulang maramdaman ang kapalit ng kanyang pinili. Nagising si Linlin sa malamig na simoy ng hangin. Nakahiga siya sa sahig ng kanilang kubo. Tila ba bigla siyang ibinalik mula sa isang panaginip, ngunit alam niyang hindi iyon panaginip. Ang kanyang katawan ay mabigat at ang bawat paghinga ay tila may kasamang sakit. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa kanyang harapan, nakita niya ang kanyang ina. Tahimik itong nakaupo, ngunit iba na ang anyo nito. Ang init na matagal nang nawala ay bumalik. Ang mga mata nito ay muling naging malambing. At bakit ka nasa sahig, anak? Nag-aalalang tanong nito. Nanlaki ang mga mata ni Linlin. Inay, bulong niya. Lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang pisngi. Mainit ka, sabi nito. May sakit ka ba? Napapikit si Linlin. Ang lamig, ang kakaibang liwanag. Lahat ng iyon ay wala na sa kanyang ina. Sa halip, nasa kanya na. Opo, hayos lang po ako, pilit niyang sagot. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Sa bawat sandali, nararamdaman niyang may unti-unting kumukuha sa kanyang lakas. Parang may hinihigop mula sa kanyang loob.
At bakit parang nanghihina ka? Tanong ng kanyang ina. Napangiti si Linlin kahit hirap na hirap siya. Pagod lang po siguro, sagot niya. Tinulungan siya ng kanyang ina na makahiga sa banig. Habang nakahiga siya, pinagmamasdan niya ang kisame ng kanilang kubo, ang bawat siwang ng pawid, ang liwanag ng araw na pumapasok sa pagitan nito. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ang kanyang ina ay ligtas. Ngunit ang kapalit ay siya. Lumipas ang mga araw at unti-unting lumala ang kalagayan ni Linlin. Ang dating masiglang bata ay naging mahina. Hindi na siya makalakad ng matagal. Hindi na siya makapagigib ng tubig. At sa tuwing susubukan niyang tumayo, tila may mabigat na bagay na humihila pababa sa kanya. Anak, magpahinga ka muna, sabi ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. Opo, inay, sagot niya, kahit nais niyang tumulong. Hindi alam ng kanyang ina ang tunay na nangyayari. Hindi nito alam ang kanyang isinakripisyo. At pinili ni Linlin na itago yon. Isang gabi, habang nakahiga siya, muli niyang naramdaman ang kakaibang presensya. Hindi na ito nakakatakot. Sa halip, tila pamilyar. Dahan-dahan siyang napalingon sa pintuan. Naroon ang matandang babae. Ang engkanto. Tahimik itong nakatayo, hindi na tulad ng unang beses na nagkita sila. Wala na ang malamig na aura. Sa halip, may kakaibang katahimikan sa paligid nito. Bata, wika nito. Hindi na nagulat si Linlin. Natapos na po ba? Tanong niya. Lumapit ang engkanto. Ang simula pa lamang ang natapos, sagot nito. Napangiti si Linlin kahit mahina. Ayos lang po, sabi niya. Basta po ligtas ang aking ina. Tiningnan siya ng engkanto. Hindi ka nagsisisi? Umiling si Linlin. Hindi po, sagot niya. Dahil mahal ko siya. Tahimik ang engkanto. Sa unang pagkakataon, tila may lungkot sa mga mata nito. Bihira ang tulad mo, wika nito. Bakit po? Tanong ni Linlin. Dahil karamihan, sagot nito. Pinipili ang sarili. Napapikit si Linlin. Hindi ko po kayang piliin ang sarili ko kung mawawala siya, bulong niya. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, dahan-dahang umupo ang engkanto sa tabi niya. Alam mo ba, sabi nito, na ang kapangyarihan ng iyong pinili ay higit pa sa inaakala mo? Napadilat si Linlin. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tumingin ang engkanto sa kanya. Ang tunay na sakripisyo, paliwanag nito, ay may kakayahang baguhin ng kapalaran. Hindi agad naintindihan ni Linlin. May pagkakataon pa, dagdag ng engkanto, na hindi pa tuluyang nakasara. Napalunok si Linlin. May paraan pa po ba? Hindi agad sumagot ang engkanto. Sa halip, hinawakan nito ang kamay ni Linlin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init, isang init na matagal niyang hinahanap. May isa pang huling pagsubok, wika nito. Handa po ako, sagot ni Linlin, kahit mahina ang tinig. Tumango ang engkanto. Kapag dumating ang oras, sabi nito, kailangan mong piliin muli. Napakunot ang noo ni Linlin. Ano po ang pipiliin ko? Ngunit hindi na sumagot ang engkanto. Unti-unti itong naglaho sa kanyang paningin. At sa gabing iyon, habang tahimik ang buong baryo, isang bagong kapalaran ang unti-unting nabubuo. At si Linlin, sa kabila ng kanyang panghihina, ay naghahanda sa huling pagsubok na magtatakda ng kanyang kapalaran at ng kanyang ina. Lumipas ang ilang araw at lalong humina si Linlin. Halos hindi na siya makabangon mula sa kanyang higaan. Ang kanyang katawan ay tila unti-unting nauubos, gaya ng isang ilaw na dahan-dahang nawawalan ng ningning. Ngunit sa kabila nito,
nanatiling matatag ang kanyang puso. Araw-araw, naririnig niya ang boses ng kanyang ina. Ang dati nitong lambing ay ganap ng bumalik. Hinaalagaan siya nito, pinupunasan ang kanyang noo at pinapakain ng sabaw na may pagmamahal. At bakit parang ikaw naman ang nagkasakit, anak? Madalas nitong itanong. Ngumingiti lamang si Linlin. Ayos lang po ako, inay. Sagot niya sa tuwing magtatanong ito. Hindi niya kayang sabihin ang katotohanan. Hindi niya kayang ipaalam na ang kanyang kalagayan ay bunga ng kanyang sariling pinili. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at ang buwan ay maliwanag sa kalangitan, muling naramdaman ni Linlin ang kakaibang presensya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagulat. Dahan-dahan siyang napalingon. Ang tindahan, naroon ito, hindi sa kakahuyan, kundi sa mismong harapan ng kanilang kubo. Tahimik. Naghihintay. Alam niyang dumating na ang oras. Sa kabila ng kanyang panghihina, pinilit niyang bumangon. Anak, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ina na nagising sa kanyang paggalaw. May kailangan lang po akong tapusin, sagot niya. Hindi na siya pinigilan ng kanyang ina, bagkus ay tinulungan pa siyang makatayo. Habang naglalakad siya palabas, ramdam niya ang bawat hakbang, mabigat, masakit, ngunit puno ng determinasyon. Pagdating niya sa harap ng tindahan, huminto siya sandali. Huminga siya ng malalim at pumasok. Sa loob, naroon muli ang engkanto. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang anyo nito ay mas maliwanag at ang paligid ay tila mas payapa. Dumating ka, wika nito. Tumango si Linlin. Ito na po ba ang huling pagsubok? Tanong niya. Oo, sagot ng engkanto. Napatingin si Linlin sa paligid. Pipili ka, paliwanag ng engkanto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang iyong pipiliin ay hindi lamang para sa iyo. Napakunot ang noo ni Linlin. Sa sandaling iyon, nagbago ang paligid. May dalawang anyo na lumitaw sa kanyang harapan. Sa kaliwa, ang kanyang ina, malusog, masaya. Ngunit siya, wala. Parang hindi siya kailanman umiral. Sa kanan, ang kanyang sarili, mahina, halos wala ng lakas. Ngunit ang kanyang ina, kasama niya, nag-aalala, nagmamahal. Pumili ka, wika ng engkanto. Nanginginig si Linlin. Kung pipiliin mo ang una, paliwanag nito. Ang iyong ina ay mabubuhay ng masaya at malusog, ngunit mawawala ka sa kanyang alaala. Parang hindi ka kailanman naging bahagi ng kanyang buhay. Kung pipiliin mo ang ikalawa, patuloy nito. Mananatili ka sa kanyang tabi, ngunit ang iyong buhay ay magtatapos ng mas maaga. Nanlaki ang mga mata ni Linlin. Ito ang huling pagsubok. Ito ang tunay na kapalit. Napapikit siya. Sa kanyang isipan, muli niyang nakita ang lahat ng alaala. Ang bawat hirap, bawat sakripisyo, bawat sandaling magkasama sila ng kanyang ina. Kung pipiliin niya ang unang landas, mabubuhay ang kanyang ina ng walang sakit. Ngunit mawawala siya sa puso nito. Kung pipiliin niya ang ikalawa, mananatili siya. Ngunit kapalit ay ang kanyang buhay. Unti-unting tumulo ang luha ni Linlin. Ano ang tama? Bulong niya. Tahimik ang engkanto. Walang sagot. Dahil ang sagot ay nasa kanya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at tumingin sa dalawang anyo. Sa kaliwa, isang mundong wala siya. Sa kanan, isang mundong may pag-ibig ngunit may hangganan. Napangiti si Linlin. Isang ngiti na puno ng lungkot, ngunit puno rin ng katotohanan. Hindi ko po kayang mawala sa kanya, sabi niya. Napatingin ng engkanto.
At hindi ko rin po kayang mabuhay nang wala siya, dagdag niya. Huminga siya ng malalim. Kaya pipiliin ko po. At sa sandaling iyon, ginawa ni Linlin ang kanyang desisyon. Isang desisyong magtatakda ng wakas ng kanyang kwento at nang simula ng isang bagong kapalaran. Sa katahimikan ng mahiwagang tindahan, tumigil ang oras habang hinihintay ng engkanto ang sagot ni Linlin. Ang 2 anyo sa kanyang harapan ay nanatiling nakatayo. Parehong totoo, parehong may kapalit. Dahan-dahang tumingala si Linlin kahit nanginginig ang kanyang katawan. Kaya pipiliin ko po. Mahina ngunit malinaw niyang sabi, ang manatili sa kanya. Napatingin ang engkanto. Pinipili mo ang ikalawa, wika nito. Opo, sagot ni Linlin. Mas gugustuhin kong makasama siya kahit sandali, kaysa mabuhay siyang mag-isa nang hindi ako kilala. Tahimik ang paligid. Ang liwanag sa loob ng tindahan ay tila huminga. At handa ka bang tanggapin ang kahihinatnan? Tanong ng engkanto. Tumango si Linlin. Opo. Sa sandaling iyon, naglaho ang 2 anyo. Ang tindahan ay muling nagbago. At ang engkanto ay lumapit kay Linlin, mas malapit kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang lamig sa presensya nito. Sa halip, may kakaibang init. Bata, wika nito. Ang iyong pinili ay bihira. Hindi na sumagot si Linlin. Alam niyang wala na siyang babalikan. Ngunit, dagdag ng engkanto, hindi pa tapos ang iyong kwento. Napakunot ang noo ni Linlin. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumiti ang engkanto. Hindi na misteryoso, kundi may halong paggalang. Ang tunay na pag-ibig, sabi nito, ay hindi kailanman nasasayang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Linlin ang isang malakas na liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Hindi ito masakit. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, ito ay mainit. Parang yakap. Parang tahanan. Ano po ang nangyayari? Tanong niya. Ang iyong sakripisyo, sagot ng engkanto, ay hindi magiging wakas, kundi simula. Unti-unting naglaho ang tindahan. Ang paligid ay napuno ng liwanag at si Linlin ay nawalan ng pakiramdam. Nagising siya sa isang pamilyar na lugar. Sa loob ng kanilang kubo, nakaupo ang kanyang ina sa tabi niya, umiiyak habang hawak ang kanyang kamay. Anak! Anak ko! Paulit-ulit nitong wika. Dahan-dahang iminulat ni Linlin ang kanyang mga mata. Inay! Bulong niya. Napayakap ang kanyang ina sa kanya. Akala ko, mawawala ka na. Umiiyak nitong sabi. Napangiti si Linlin, mahina ngunit puno ng init. Nandito lang po ako, sagot niya. At sa sandaling iyon, napansin niya. Ang kanyang katawan ay hindi na mabigat. Ang kanyang paghinga ay hindi na masakit. Ang panghihina ay nawala. At bakit parang bumalik ang lakas mo? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Hindi agad sumagot si Linlin. Sa halip, tumingin siya sa paligid. Sa sulok kung saan naroon ang lalagyan ng bigas. Wala na ito. Kahit isang butil. Parang hindi ito kailanman umiral. At ang bigas, bulong ng kanyang ina. Wala na po, sagot ni Linlin. Tahimik silang dalawa. Ngunit sa halip na takot, may kapayapaan. Anak, sabi ng kanyang ina, kahit wala na ang bigas, basta magkasama tayo, kakayanin natin. Napangiti si Linlin. Opo, inay. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman niya ang tunay na kasaganaan. Hindi mula sa mahiwagang bigas, kundi mula sa pag-ibig na hindi kailanman nawala.
Sa labas ng kanilang kubo, sa dulo ng daan, may isang tindahan na muling lumitaw. Tahimik. Walang laman. At sa loob nito, ang engkanto ay nakatanaw sa malayo. Natuto ka, bulong nito. Unti-unti, isinara nito ang tindahan. At sa pagkakataong iyon, hindi na ito muling nagpakita. Dahil ang batang si Linlin ay napatunayan na ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng anumang biyaya, na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng bigas, kundi sa lalim ng pagmamahal. Wakas.